Hello, Salo Babies! Another negosyo ideas na naman tayo for today. Kaya kung red velvet lover ka din, para sa'yo tong dream cake na to. Kita niyo yung red velvet moist cake natin. Kahit durog na siya, kitang-kita pa rin na moist, 'di ba? Yung link ng tub, 500 ml yan. Ilalagay ko na lang ulit sa comment section. Kung napanood niyo na yung ube de leche in a tub natin, same procedure lang naman sila netong red velvet dream cake natin ngayon. May nabasa pala ako sa comment section ng ube de leche na yon. Tinatanong niya bakit daw durog-durog yung cake. Ganto kasi, wala kasing molder or baking pan na sasakto dun sa mga tub na ginagamit namin sa mga cake in a cup or cake in a tub pala. Ako kasi gumagawa lang ako ng mga ganitong cake in a tub or minsan nasa cup pagka marami akong trimmings ng cake. Kasi nga dito sa bahay, wala na talagang kumakain. Kaya kaysa masayang, ginagawa ko na lang siyang cake in a cup, mabibenta pa. Pag may mga pa-order ako ng mga number cakes, yan sigurado marami akong trimmings niyan. Makakagawa ako ng mga cake in a cup na pwede ko pa ding ipang benta. Pero minsan, na-try ko na rin naman mag-bake sa rectangular pan. Pwede rin naman, kung saan ka mapapadali, kanya-kanyang diskarte na lang din yan, hane. Dito na tayo sa second layer ng dream cake natin. Whipped cream lang yan, kaya kahit anong icing na gamit nyo, pwedeng yun na din yung gamitin nyo. Dito ever whip ang gamit ko, hindi ko na lang siya nilalagyan ng powdered sugar pag winip ko kasi nga para hindi na siya ganun katamis. Tapos ganun lang ulit, pantayin nyo lang ulit para maganda tingnan yung mga sides niya. Sa cream cheese naman, siguro mga 50 to 60 grams ang nilalagay ko per tub. Sa susunod, i-share ko naman sa inyo kung paano ko ginagawa yung cream cheese frosting ko. Pero pilitin niyo muna ako. Pero sobrang dali lang din naman kasi neto. 4 na ingredients lang tong cream cheese frosting na to. Magkakatalon lang talaga yung sa lasa kasi nga yung brands ng cream cheese na gagamitin nyo. Kaya sasabihin ko sa inyo, gumamit kayo ng magandang brand at quality ng cream cheese kasi ito yung magdadala sa red velvet dream cake natin. Tapos same lang ulit, kinisin mo lang ulit yung pinaka-top para pag naglagay tayo ng melted white chocolate, maganda siya tingnan kasi flat. Aray sa flat Berils ang gamit kong white compound kasi siya lang talaga yung nakasundo ko. Naglalagay lang ako ng vegetable oil. Pero depende na sa inyo yon kung gaano karami yung gusto nyo. Or kung gaano kalabnaw. 2 tablespoon per tub ang nilalagay ko. Tapos spread mo lang siya hanggang sa matakpan yung buong cream cheese sa ibabaw. Kasi yan na yung pinaka-final layer natin. Pero kung may mga natira pa kayong crumbs ng red velvet, pwede nyo pa siya lagyan sa ibabaw para mas madali ma-recognize na red velvet dream cake nga siya. May kukwento pala ako sa inyo. May nabasa na naman akong comment sa TikTok dun sa video na ube de leche. Sabi niya, gumamit daw ako ng spatula sa pagsiksik ng cake kesa gloves yung ginagamit ko. Diyos ko dahil, hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar mga be. Kapag wala akong gloves, hinahanapan ako ng gloves. Kapag may suot ako ng gloves, wag ko daw gamitin yung gloves. Ano ba? Ang sarap na lang talaga maging kangkong minsan eh. Pero yun na nga, gusto ko lang mag-sorry dun sa nag-comment na yon sa video ko. Baka makita na naman kasi niya to, ginagamitan ko na naman yung ng gloves, yung pagsiksik ng cake sa tub. Baka kasi ma-stress siya, kaya magsisorry na lang ako. Sorry B, ngayon ko lang nakita yung comment mo. Last week ko pa kasi na-film tong video na to. Hayaan mo sa susunod, hindi ko nagagamitan ng gloves. Charot-charot lang ulit mga beya, pero totoo, minsan talaga ang hirap nyo ka-banding. Balik na tayo dito, malapit na tayo matapos. Pwede nyo tong ibenta ng 150 to 165 pesos. Pero ulitin ko po, ang pagpepresyo ay nakadepende pa rin sa pagkukosting nyo. Kung makikita nyo din tong ginagawa ko, 500 ml yung tub pero hindi siya puno. 100 grams lang kasi yung pinaka-cake natin dyan. Kaya kung pupunuin nyo talaga yung 500 ml na tub na to, mabibenta nyo pa siya ng 180 to 200 pesos. Masarap naman din kasi talaga kaya siguradong babalik-balikan. Kaya try nyo na din magbenta ng ganito ngayong darating na December. Kahit ako na hindi mahilig sa cream cheese, super bet na bet ko tong red velvet dream cake na to. Saktong-sakto lang yung tamis niya, hindi nakakaumay. Ito na pala lahat ng nagawa natin. Ito yung pinaka-favorite na part ko, yung babasagin mo yung white chocolate.
O, 'di ba ang sarap niya tingnan? O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye!